Saksi ang libo-libong fans si Kai Sotto sa napakagandang performance na kanyang naipakita sa laban ng Yokohama kontra sa koponan ng Shinshu Brave Warriors. Pero napansin natin hindi maganda yung ginawang paglabas ni Coach Aoki Taketo kay Kai Sotto sa kainitan ni Kai dito sa third quarter ng game. Dapat pa ba mag-renew ng kontrata dito sa Yokohama si Kai or lumipat na lang ng ibang teams para mas magamit pa ng maayos? And well, bago natin yan pag-usapan kaibigan, please huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and pa-hit na rin ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan. Hanggang ngayon ay talagang nakita naman natin kaya sanang manalo ng Yokohama kontra sa Shinshu Brave Warriors kung nandoon ang malakas sa depensa ni Kai Sotto, dahil nakita nyo early pa lamang ng first quarter ng game ay nandun na ang appearance, offense at depensa ni Kai. Siya pa nga pong first 4 points ng Yokohama at pakaganda na no, nagtuloy-tuloy din ang chemistry at momentum niya dito nga po sa first quarter. Pero nakita naman natin under 4 minutes ay inilabas si Kai Sotto kasi nagkaroon ng isang foul, which is normally ganyan naman ang ginagawa ni Coach Aoki Taketo kay Kai kapag ka nagkakaroon ng isa or dalawang foul, hindi na agad-agad ipinapasok bagkos nilalabas agad, baka ma-foul out. Takot kasi mag-take ng risk itong si Coach Taketo sa ating pambato na si Kai Sotto. Pero okay na tayo doon, hindi katanggap-tanggap kasi yung nangyari doon sa third quarter ng game. 2 minuto na lang mga kaibigan ang natitira at nasa kainitan or nasa karasarapan pa ng laro si Kai Sotto no, mainit na mainit. Kumbaga sa makina, nandun na siya sa punto na talagang sobrang init na no. Kada pasa ng bola, yung kamay niya nasa kondisyon. Pero inilabas si Kai Sotto ni Coach Aoki Taketo. So pumarehas yung sistema nitong si Coach Taketo sa ilang mga coach na hindi maganda, tulad na lamang ni Coach CJ Bruton ng Adelaide 36ers. Well, tatama rin naman lahat ng mga player na ganito no, yung tipong mainit ka tapos ilalabas ka, uupuin ka sa bench, doon iinit yung puwet, hindi ka makakapaglaro. Tapos pagdating ng fourth quarter, ilang minuto na lang natitira sa papasok, tapos doon maghahabol itong si Kai Sotto. Napakapangit ang sistema mga kaibigan ng Yokohama, especially si Coach Aoki Taketo. Kung hindi po papalitan itong si Coach Taketo, mas magandang lumipat na lang ng ibang team si Kai Sotto na kung saan ay mas magagamit siya. Doon na tayo sa point na maganda naman yung panimula ng paglaro ni Kai Sotto, mahabang minuto yung naibibigay sa kanya. Pero the more na nagpapakita o nagbibigay ng magandang performance si Kai at highlights dito sa Yokohama, ganyan naman ang ginagawa ni Coach Taketo. Parang napansin natin dito na ayaw niya na ma-highlight si Kai Sotto ng Yokohama at mapansin din ng mga NBA teams at para mag-stay pa dito sa Japan B-League. Well mga kaibigan, huling-huli na itong si Coach Taketo at dapat talaga as soon as possible ay ma-action na nito, dahil kung hindi ay matatalo ang Yokohama. As of now sa standings no, ay pang 17 pa rin ang Yokohama. May 9 games na lamang sila at yung next game ng Yokohama sa April 30 no, ay makakalaban po nila ang kupunan ng Sun and Neo Phoenix, which is nasa pang top 3 sa overall standings dito si Japan B-League. So kung hindi magbabago ng sistema ang Yokohama, ay baka matalo talaga sila dito sa Sun and Neo Phoenix. Mga kaibigan, kahit tatalo ang Yokohama, maganda namang stats ng ating pambato. Double-double po yan. Well, 12 points and 12 rebounds. Kaya tuloy-tuloy yung suporta sa ating pambato na si Kai Sotto. And please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po kaibigan.